Thank you, Lord. Dakilang Ama, muli nagagalak ang aming mga puso, nagpupuri ang aming spirito at kaluluwa sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy na buhay at lakas na aming natatanggap. Salamat sa inyong gabay at salamat din po sa mga pagpapala na patuloy naming nararanasan buhat sa inyo. Wala po kaming maibabalik na hindi galing sa inyo, Panginoon, kundi ang aming papuri at pasasalamat. Kaya minsan pa, pagpalain po ninyo, Panginoon, ang inyong mga salita sa aming mga puso. Manguna kayo at mangusap po kayo sa amin sa tulong ng iyong Spiritong Banal. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat kahilingan o panalangin namin. At aming inangkin sa inyong mga salita, Panginoon, ay nandoon ang katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Turuan at tulungan niyo po kami sa kapangyarihan ng inyong Spiritong Banal kung paano kami, Panginoon, makalakad ayon sa inyong kalooban. At anuman po ang aming prayers ay aming pong inaangkin na kayo po ang Diyos na gumagawa, nagpapala, sumasagot at tumutugon sa lahat ng mga panalangin namin. Kaya sa inyo po namin, binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us turn our Bible. Dalawa po ang ating readings. Hebreo pa rin. At pagkatapos, doon sa Genesis chapter 5. Magsisimula po doon sa verse 28 to 29. Genesis 5 verse 28 to 29. Pero unahin muna natin ang Hebrews chapter 11 verse 7. Sabi rito, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Doon naman po sa may Genesis chapter 5, simula po sa verse 28 hanggang 32. When Lamech had lived 182 years, he had a son. He named him Noah and said, he will comfort us in the labor and painful toil and our hands caused by the ground the Lord have cursed. After Noah was born, Lamech lived 595 years and had other sons and daughters. Verse 31, altogether, Lamech lived a total of 777 years, and then he died. After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japheth. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mabuting buhay. Okay, pwede na tayo makaupo, mga kapatid. Matatapos po tayo probably 5 to 10. God's will, ano po? Kapulin natin hanggang sa matapos. Dahil after this, meron tayong important meeting kay Father Ray. Ano nga ba ang ating pong pag-aaralan ngayon? Okay, let us review muna. Noong May 17, yung ating pong napag-aralan, nag-start po tayo nitong mga heroes of faith in the Bible. Mag-journey po tayo sa kanilang karanasan, kung paano sila tinawag ng Diyos, ano po yung mga situation nila, ano po yung kalagayan nila,
paano sila nag-response at paano po sila pinagpala ng Panginoon. We can learn a lot of revelation or encouragement from the word of the Lord sa the whole chapter of Hebrews, chapter 11. May 17 ang ating pinag-aralan doon is Abel, the pleasing faith. The pleasing faith of Abel. Diba? Nireject yung offering alay ni Cain, tinanggap niya, kinaluguran niya kay Abel. So, yun po. And then the following May 21, and that is Tuesday, ang ating pong napag-aralan doon, Enoch, the walking faith. And Enoch walked with God. How many years? 365 years of closeness, togetherness, walking with the Lord. Hindi po siya nag-iba ng landas, hindi po siya nauna, hindi rin po siya nahuli. Sakto, sabay na sabay po siya umayon sa Panginoon. Sa napakadilim, napakagulong mundo, napaka-makasalanang mundo. And tonight is May 24. Oh, tama ba? May 24 tonight. Tama, no? Oh, sinicheck ko lang. Ang ating pag-aaralan is Noah, the working faith. Pansin niya, no? Tugma-tugma. The pleasing faith, the walking faith. Ngayon is the working faith. What working faith? Alam naman natin si Noah, after hearing the word of God, na pinagagawa siya ng napakalaking barko o the ark, ay hindi po siya nag-question at hindi po siya nakipag-argue kung paano, bakit siya, paano naman yung needs niya, pangangailangan niya. Immediately, he obeyed God and because of his faith, mga kapatid. Now, let us trace muna itong buhay ni Noah. Sino ang kanyang tatay? Probably siya po ay the grandson of Enoch. Okay? Dahil nagkaanak pa si Enoch at makikita natin dyan, ang ating pag-aaralan ngayon, Noah is the working faith. Now, sa Genesis chapter 5, verse 28 to 29, let me read again. When Lamech had lived 182 years, nagkaroon siya ng anak, si Lamech. He named him Noah and said, sabi niya, He will comfort us in the labor and painful toil of our hands, caused by the ground the Lord has cursed. Did you remember na magkasala sina Adan at Eva? Ang judgment ng Diyos kay Adan, tapos kay Eva, tapos doon sa serpent, at pagkatapos sabi ng Diyos, sumpain ang lupa. Mula noon, yung mag-asawa, nakakakain na sila kung sila ay magbubungkal at magtatanim. Pero nung hindi pa sila nagkakasala, hindi nagtatanim, hindi nagbubungkal, nakakakain. Imagine, wala pa silang damit noon, pero hindi sila na-dengue. Huwag niyong sabihin, wala nang lamok noon. Meron na rin. Hindi sila hinika, hindi sila inubo kahit natutulog sila sa Garden of Eden. So, napakaganda ng kanilang buhay. After their fall, ano nangyari? And the Lord cursed the ground. Exactly. Diyan po sa sinabi sa verse 29, sabi ni Lamech, papangalanan ko siyang Noah kasi he will comfort us in the labor and painful toil of our hands. Ibig sabihin, naabutan pa rin nila ang sufferings ng judgment ng Diyos sa kanilang unang mga magulang kung bakit sila naghihirap. Kaya sabi niya, para maibsan naman tayo, para naman guminhawa, gumaanggaang tayo, pangalan natin sa kanya, Noah. Kaya diyan dumating, pumasok si Noah. And Lamech named his son Noah. Ano nga ba ang pangalan ni Noah? Sa salitang Hebreo, ang pangalan ng kahulugan ng pangalan ni Noah ay rest or comfort. Sino po gusto ng rest? Iba na sa utak nyo, ha? Sa dami ba naman ng mga problema sa buong mundo ngayon, sa pamilya, sa trabaho, sakit, karamdaman, etc. Sa dami ng mga pagsubok, para bagang nakakapagod at parang gusto nating bumitaw. That's why, para magkaroon naman ng comfort,
Then, pinangalan niya yung blessing niya sa kanyang anak, tinawag niyang Noah, means rest or comfort. Bago tinawag ng Diyos si Noah, before his call started, una, he stood out among a wicked people. Siya lamang po ang naiiba, namumukod tangi sa lahat ng tao ng panahon na yun. Bakit kaya? Ang Diyos hindi nasisiro sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangyayari. Hindi po siya pwedeng masira. May maiiwan at maiiwan na kanyang ipagmamalaki at kanyang gagamitin. He stood out among wicked people. Sabi yun dun sa Genesis. At not only that, he found favor in the eyes of God. Nagkaroon siya ng magandang favor. Pag sinabi kong favor is, hindi po yun nabibili, hindi po yun nababayaran. Favor means unmerited. Ganyan ang favor na binibigay sa atin ng Diyos. Sa Genesis chapter 6, 8 and 9, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Ano daw po ang kalagayan ni Noah bago siya, nang tawagin siya ng Panginoon? He found favor. Kinalugdan siya. Nalugod ang Diyos sa paningin niya, sa tingin niya sa kay Noah. He found favor. Nalugod ang Diyos kay Noah. And the flood, sabi niya, in the eyes of the Lord, Noah and the flood, this is the account of Noah and his family. Noah was righteous man. Another one, Noah not only a righteous man, hinighlight ko na dyan, he was a blameless. And the people of his time. Among the people of his time. Imagine ganda ng kanyang character. And he walked faithfully with God. The same with his father Enoch. Ang kanyang grandfather na si Enoch, the same is, he also walked with God. Siyempre, pag lumalakad ka sa Panginoon sa gitna ng kurap at crook at na generation o panahon, mga kapatid, natural, kalulugdan ka ng Diyos. Yun ang nagbibigay ng pagkakaiba ni Noah sa kanyang kapaligiran. Noah was a righteous and he was also a blameless. Righteousness is our standing with the Lord. Pag sinabing katuwiran, righteousness, yan po ang ating standing, yung tayo natin sa Panginoon. We became righteous because of the Lord. Righteousness does not mean sinless. Kung tinawag si Abraham na righteous, si Noah righteous, nagkamali rin naman sila, nagkasala sila. Bakit tinawag silang righteous? Kasi nga, sa mata ng Diyos, pag tayo ay tinatawag niyang righteous, hindi niya tinitingnan yung pagkakamali natin. Ang tinitingnan niya yung puso natin. Righteousness does not mean sinless. Not only righteous, sabi dyan sa verse 9, he was blameless. If righteousness is our standing before the Lord, but blameless, mga kapatid, is it describes of our, nagpapakita ito ng ating karakter sa Diyos. Ang righteousness is our standing, but blameless is our character. Yan po, righteousness ay nagpapakita ng ating standing sa Diyos, ngunit ang blameless nagpapakita naman ng ating karakter sa Diyos. And Noah found favor with God. The question dyan is, what made Noah so different? Ano ba ang naging pagkakaiba niya? Simple lang ang pagkakaiba niya, and that's the word faith. The word faith. Kasi nung panahon na yon, siya lang ang taong nabuhay na merong pananalig sa Diyos. Why did he find favor in God's eyes? The answer is faith. Diba? Yung intro natin na pinag-aralan natin, faith. If you have a genuine faith, pag totoo ang pananampalataya mo, tapat ang pananampalataya mo, mga kapatid, yung pananampalataya na yun ang magdadala sa iyo
ng tamang pamumuhay. May mga taong nananalig sa Diyos pero hindi naman nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit po? Maaring hindi nila nasusunod ang kalooban, kagustuhan ng Diyos. Hindi po batas ang nagpapatuwid sa tao, kundi pananampalataya. Kasi pag may faith ka, matatakot ka na sa Diyos eh. Lilihis ka na sa masama, lalayo ka na sa masasama, kasi yun ang tunay, yun ang tinatawag na saving faith. Kung nananalig ang isang tao, tapos hindi siya lumalayo sa masama, lumalakad siya kasama ng masama, hindi siya lumalakad sa Diyos, hindi yung pwedeng tawagin na genuine faith o saving faith. What Noah experienced is he had a saving faith. That's why the Lord find favor in his sa mata niya si Noah. Now, let me go on. Bilisan ko lang to ha. How did Noah faith work? Paano ba gumawa ang pananampalataya ni Noah? First and foremost, Noah faith caused him to believe what God said. Ang naging dahilan, kaya siya nanalig sa Diyos. See, faith, and then he believed what God said. Let me read to you again ha, in Hebrews 11. Baybayin natin ito. By faith, Noah, ano daw ang umpisang word? By faith, sa pananalig ni Noah. Ano nangyari? When he warned about things not yet seen, binigyan daw siya ng babala o warning sa mga bagay na hindi niya nakikita. In holy fear, built an ark to save his family. Anong ibig sabihin dito? Si Noah, may pananampalataya sa Diyos, tapos narinig niya ang warning ng Diyos, pero hindi niya nakikita, tapos dahil sa kanyang faith and fear, nagtayo siya ng arka because it is the command of the Lord. Now, the condition of Noah's day. Tingnan po ninyo. Bakit siya naniwala sa sinabi ng Diyos na sinasabi naman ng Hebrew, things not yet seen? Nakarinig siya, sinabihan siya ng Diyos, pero hindi niya naman yung nakikita. Pero, because of faith and fear, he obeyed God. It caused him to believe what God said to him. Tingnan natin. Sabi ng condition ng time ni Noah, Genesis 6:5, tapos jump tayo sa verse 11 and 12. Kinolek ko lang po itong mga verses na ito just to figure out what are the days of Noah. The Lord observed the extent of human wickedness on the earth. Naobserbahan ng Diyos ang kasamaan ng tao sa daigdig. Imagine, during the time of Noah, masama na ang mga tao. And he saw that everything they thought, lahat ng kanilang iniisip, lahat ng kanilang haka-haka, imahinasyon was consistently and totally evil. Hindi nagbabago, puro kasamaan, puro kasamaan. Akala natin yung kasamaan ngayon lang ngayon, pataas ang kasamaan. Hindi, panahong paninawa, masama na ang daigdig. Hindi, walang bago sa panahon ni Noah, sa panahon natin. Bakit? Ang pagbabago lang siguro technologies. Noon, time ni Noah, walang technologies. Lahat yun puro manual lang lahat sila. Verse 11, after the verse 5, now God saw the earth and had become corrupt and was filled with violence. Ano daw ang mundo? Ang daigdig ng panahon ni Noah, corrupt. Bulok at pagkatapos punong-puno ng violence. Karahasan. Verse 12, God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. Everyone was corrupt. Kung titingnan natin na everyone, meron pa rin exempted dito. Ang sinasabi niyang everyone, except Noah. Because Noah found favor in the eyes of God. Ineko ito ni Jesus. Sabi ni Jesus, sa Luke 17, verse 26 to 27. And it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. Panahon ni Noah, ganun din sa panahon ng anak ng tao, si Jesus yon. They eat, nagsisikain, they drank, naglalasing, they married wives, nag-aasawa, they were given in marriage.
Yung ibig sabihin ng given in marriage, that is probably baka homosexual. Kasi nung panahon ni Noah, may mga homosexuality na napakalakas ng homosexuality ng time na yun. Sabi ni Jesus, until the day that Noah entered, hanggang sa pumasok na si Noah sa arka, and the flood came and destroyed them all. Hanggang sa pumasok si Noah sa arka. Ano mapapansin po niyo dyan? Panahon ni Noah, panahon ni Jesus, ilang libong taon. I don't know, probably it was I don't know kung 4,000 or 4,000 years pagitan. Sana hindi ako nagkamali. Noah lived in the world that by God's estimation was consistently and totally evil. Talagang napakasama. Now, Noah took a great deal of what? Yung kanyang faith and courage. Kung mabubuhay ka ng panahon ni Noah, palagay ko bibigay ka rin. Bibigay din tayo. Bakit? Ang hirap kaya mabuhay ng sumabay na ang sistema ay corrupt, tapos magtatry ka na mabuhay ng tama, maayos, patas, matuwid. Palagay ko malulugi ka, maghihirapan ka. Kaya nga sa palengke, napansin ninyo, lahat ng nagtitinda sa palengke sa atin, pag tinama mo ang timbangan mo, konti ang tutubuin mo. Para lumakas ang tubo mo, pihitin mo yung timbangan mo at ipantay mo sa lahat ng timbangan ng kahiliran. Pag may mga bumibili, pupunta sila sa timbangan ng bayan. Itimbang nila, tapos babalik sila doon. Bakit kulang sa timbang? Anong kulang? Tinimbang ko yan, pinakita ko yan sa harapan mo. Kita ninyo? Siyempre, wala ka ng ebidensya. Kaya marami talagang gano'n. To stand in righteousness. Noah took a great deal of to stand in righteousness. Lahat liko, lahat corrupt, lahat violence, mga kapatid, pero tumayo pa rin siya ng nasa tama at nasa katuwiran. Ang hirap mabuhay. Pag gusto mong mabuhay sa katuwiran, mape-persecute ka. And he follows God when everyone else in the world was going the opposite direction. Mas pinili niya ang sumunod sa Diyos kaysa sa mundo na ang takbo ay palihis sa direksyon papunta sa Diyos. Imagine, umayon ba si Noah? Palagay ko, siya lang ang hindi umayon sa direksyon. Noong panahon na yon, isa lang ang direksyon, violence, nag-iinuman, nagpa-party, party, nagkakainan, nag-iinuman, nag-aasawa. So, siya lang ang hindi umayon. Hindi naman natin pwedeng sabihin na KJ ni Noah. Alam niyo KJ? Killjoy. Hindi naman natin pwedeng sabihin na KJ naman ni Noah. Hindi, kasi alam niya kasi ang direksyon. Now, Noah believed God's word even though he did not understand or see. Yan ang napakaganda. Meron pala akong quotation na nalaktawan ko. Sabi ng isang author na si William Penn, sabi niya, right is right even if everyone is against it. Ang tama ay tama kahit pa ang bawat isa ay tutol dito o laban dito. And wrong is wrong even if everyone is for it. Ang mali ay mali kahit ang bawat isa ay panig dito. Kita ninyo? Ganyan ang Diyos. Ganyan sa Kanya. Kaya tama si William Penn. Kahit anong gawin natin, pag tama, tama talaga yan. Pag tama ka, nasa tama ka, maraming kokontra, maraming iinis, magagaling sa'yo. Kasi nasa tama ka. Now, Noah believed God's word. He believed God's word even though he did not understand or see. That's faith. Sabi ng Hebrew 11, tayo'y nagtitiwala at
umaasa sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi niya nakikita ang Diyos, pero siguro naririnig niya yung mga sinasabi ng Diyos sa kanya, kaya siya binibigyan ng instruction. Hindi niya nakikita at hindi niya siguro masyadong nauunawaan kung paano, pero naniniwala siya. Inuunawa niya at tinatanggap niya. Noah had never seen a flood. Hindi niya nakita ang baha. Sabi ng Diyos, gawa ka ng arka, gugunawin ko ang daigdig, magpapaulan ako, magpapabaha ako, magpapaulan ako ng 40 days and 40 nights. Naririnig niya lang yun. Pero hindi niya naman nakikita. Not only that, he had never even seen it rain. Wala naman siyang nakikitang ulan. In spite of wala siya nakikitang baha, wala siya nakikitang ulan, and Noah obeyed God without questioning Him. Sinunod niya pa rin ang Diyos nang walang argumento o pagtatanong. Oh? That's faith. Kasi kung kikilos ka, action ka sa mga bagay na nakikita mo, hindi na yun faith. Because faith is invisible. You are putting your trust, yung pagtitiwala mo, kahit hindi mo nakikita, pero may conviction ka na ito ay mangyayari. Hindi niya nakikita ang Diyos, hindi niya nakikita yung baha, hindi niya rin nakikita yung ulan, pero meron siyang conviction, may pananalig siya na totoo at mangyayari. In fact, sabi ng Genesis chapter 2 verse 5, neither wild plants nor grains were growing on the earth, for the Lord God had not yet seen rain to water the earth, and there were no people to cultivate the soil. Doon pa lang sa Genesis chapter 2 hanggang pagdating ni Noah, wala pong ulan. Wala po. Ang Diyos hindi nagpapaulan. Sabi dyan, the Lord God had not yet sent rain to water the earth. Bakit? Napakarami kasi noon ng mga irrigation napakarami, kaya hindi nagpapaulan ang Diyos siguro. At there were no people to cultivate the soil. Maganda ang panahon siguro ng time na yon. Ngayon, kung nasanay sila na matagal ng palang ang panahon hindi nagpapaulan ang Diyos. So paano siya maniniwala na magkakaulan hindi na nagpapaulan ng Diyos? Pero nanalig siya. Yun ang ating unang step. Noah's faith caused him to believe what God said. See? And that is faith. Believe. Noah believed what God said to him. The question dyan is, do we have enough faith to believe that God can do great things through us? Naninalig ba tayo na makagagawa ang Diyos ang mga malalaking bagay sa buhay natin? Amen. Amen. Yes. Believe me mga kapatid. Palagay ko, lagi nating exercise, palakasin, pataasin ang level ng ating faith. Because what you think and what you say with faith, it will come to you. Amen. God will accomplish it. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, pag nananalig tayo at sinasabi natin, with faith and the power of our tongue, plus with faith mga kapatid, makikita po ninyo yung mga bagay na hindi nararanasan ng ibang tao, mararanasan. Because ganyan ang pananampalataya, mga kapatid. Pero pag punong-puno ka ng negative, punong-puno ka ng pagdududa, punong-puno ka ng hatred, jealous, envy, lahat ng papasok sa buhay mo, puro hirap. Ang mga taong nananalig kahit na mahirap, pero nananalig sila na may gagawin ng Diyos na malaking bagay sa buhay nila, nangyayari sa ang Diyos ay malulugod sa nananalig sa Kanya. That's the secret of faith, seeing beyond the horizon of our vision and believing, and we believe more than what we see. Nananalig tayo higit pa doon sa nakikita natin. Kasi kung lalakad ka at mabubuhay ka dahil sa nakikita mo, and that is not faith. But when you are walking and believing more than what you see, that is a real faith. Kaya walang mahirap sa taong may pananalig. Lahat ma-overcome niya.
Pangalawa, mga kapatid, what Noah did. How did Noah's faith work? Pangalawa is, Noah's faith caused him to work and build the ark. Dahil sa pananampalataya na yon, hindi lang niya tinanggap at nanalig sa Diyos kahit hindi niya nakikita ang pinapautos, sinasabi ng Diyos, nanalig siya. Pangalawa, Noah's faith caused him to work and build the ark. Genesis chapter 6 verse 14 to 12. Build a large boat. Ibang version ang kinuha ko. Build a large boat from cypress wood and waterproof with tar, inside and out. Noon siguro meron ng tinatawag na alkitran. Then construct decks and stall throughout its interior. Verse 22, and Noah did everything exactly as God had commanded him. Ang size ng arka, ng large boat na ito is 450 long and ano ba to? 45 yata yung 75 yung taas at 75 width yung lapad, feet at pagkatapos 45 feet ang taas. Yung dyan sa wall na yan, hanggang dito, mga umaabot na yan siguro ng mga 15 feet. Yung wall to wall na yan, 15 feet. Yung dinding wall na yun, ito totoong glass na yan, mga 15 feet. Kung 445 ang haba, magmula dito siguro hanggang dun sa, hindi naman, sobra naman sa Mario. Tapos, yung taas is 45 feet, equivalent of 4th floor. Estimate ko lang yan, mula dito sa tiles na yan hanggang dyan, umaabot lang ito ng mga siguro mga 13 to 14 feet. 45 feet. Kung 45 feet, i-times mo sa 4, siguro mga 4 na floor. Ganun kalaki. At kung titingnan po natin, paano niya ba yun itinayo at ginawa? Mamaya na lang, mga kapatid. Noah faith caused him to work and build the ark. It is impossible to work and to build the ark if you don't have faith. This is impossible, mga kapatid. Hindi yun magagawa. Now, una, Noah prepared and built an ark. We notice that Noah's faith was shown by his work. Saan daw makikita yung pananampalataya ni Noah? Doon sa kanyang gawa. Ganyan talaga ang faith. Ang faith, hindi pwedeng, walang kombinasyon ng pagkilos eh. Hindi naman pwedeng, Lord, nananalig ako pero dito lang po ako, hintayin ko lang pong bumagsak yung lahat ng blessing nyo sa harapan ko. Hindi na ako magtatrabaho. Wala pong ganun. Hindi binibless ng Diyos yung nananalig lang. Ang binibless ng Diyos yung merong action o merong gawa. Habang ginagawa niya yung arka, he may have been tempted. Maaring natutukso na rin din siya. Na alin? Totoo ba yun? Or matagal to, malaki itong pinapagawa sa akin. Nanghihina siguro siya, nadi-discourage siya. Or he probably struggled. Nag-i-struggle siya. Bakit? Nag-i-struggle siya, mga kapatid, dahil imagine, meron kang family, 3 anak, bali, asawa niya, 3 anak, yun. 4 ang kanyang binubuhay. Tapos, pag gagawa pa siya ng arka, ibig sabihin, paano niya babalansihin yun? Yung kabuhayan ng income ng kanyang family, paano niya bubuhayin pagkatapos gagawa siya ng arka? Noah didn't listen to his mind. And Noah didn't listen to his critics. Habang tinatayo niya yun siguro, tinatawanan siya ng mga kapitbahay niya. Buang na sira ulo na itong kapitbahay natin, itong si Noah na ito. Wala namang ulan, wala namang bagyo, wala namang tapos gumagawa ng napakalaking barko na ito. That's the real faith, mga kapatid. He didn't listen to his mind.
That struggles, kung hihinto ba siya, tutuloy niya ba? Saan siya kukuha ng provision? Saan siya kukuha? Pagpuputol-putulin mo lang yung mga troso noon, mga kahoy noon, mga kapatid, napakahirap na. Mano-mano mong puputulin. Ngayon nga, kahit na may electric chainsaw ka na, mahirap pa rin. Tapos, hindi naman sinabi sa Bible kung ilan silang gumagawa. Probably, ang mga anak niya pa yan, nang nagsalita ang Diyos, built me an ark. Mga anak niya siguro, mga nasa edad pa lang yan ng mga 5 years old, 10 years old, mga ganon. Hindi natin alam. Wala namang tumulong sa kanya. Bakit? Paano tutulong? Yung lahat ng tao, violent, evil, corrupt. Yun ng kanilang mga thoughts and imagination according to the Bible. Probably, siya lang, o siguro, tinutulungan siya ng kanyang asawa, binibigyan ng tubig, inaabot-abutan ng mga kung ano inaabot. Ang hirap isipin, isang tao itinayo ang napakalaking barko. Real faith, brothers and sisters. Real faith, ang totoong pananampalataya means being willing to trust, to do things God's way, no matter what happen. Yan ang real faith. Sinabi ng Diyos, and what the cause of this faith? He worked and built the ark. Faith and work must go together. Hindi pwedeng magkahiwalay talaga mga kapatid. Believe. Amen. Dito sa Macau, alam ko sagad na kayo sa trabaho. Kung sagad na kayo sa trabaho at pagod na kayo, maaaring iba sa inyo, nagpaplano ng mag-for good. Naghihintay lang ng tiyempo Amen. kasi nakakapagod na nga. But brothers and sisters, without faith, you cannot accomplish great things. Kahit masipag ka. Maraming mga masisipag, nawawala, nauubos, nawawala ang kanilang pinagtipunan. Bakit? Maaring masipag lang sila, pero wala silang pananampalataya. Pag may pananampalataya ka, mga kapatid, magdadala sa iyo yun para maging determinado na gumawa at hindi tumigil at hindi huminto. Siguro hihinto ka lang kapag hindi na kaya ng katawan mo. O siguro, kung wala ka nang pinagpo-provide. Pero kung wala ka nang pinagpo-provide, work ka pa rin ng work, palagay ko, mali na ang disenyo ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Bigyan mo naman ng kaaliwan, happiness, joy ang sarili mo. Kung tapos na sila, may mga asawa na sila, pukusan mo naman sarili mo, magpaganda ka naman, bumawi-bawi ka naman, Amen. pumasok ka sa mga buffet, mag-tour ka, pasahin mo sarili mo, bilhan mo sarili mo ng magpapasaya sa'yo. Mga kapatid, bakit? Kung wala ka naman ng binubuhay. Faith and work must go together. Si Noah, sabi ng Santiago, chapter 2, verse 17 and 18, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Ganyan din naman ang pananampalataya daw, sabi ni James, ni Santiago, kung wala daw itong gawa, walang pagkilos, pag-action, patay. Verse 18, but someone will say, you have faith and I have works. May pananampalataya ka, ako naman may gawa. Ituro mo, pakita mo sa akin ang pananampalataya mo na walang gawa at ipakikita ko sa iyo ang pananampalataya ko na mayroong kasamang gawa. So ano ibig sabihin? Faith and works must go together. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Noah not only needed faith to commit to the project, but he also needed faith to stay committed for the duration. Mga kapatid, okay, puntahan natin yung Genesis chapter 5, verse 32, and Genesis chapter 7, verse 6. Let us compare. Doon muna tayo sa Genesis 5:32. After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japheth. Kailan daw? 500 years old siya nung magkaanak siya ng tatlo. Si Ham, si Shem, Ham, and Japheth. Yes, kasi ganun ang buhay nila. Kasi talaga 950 years pa. Fresh pa yan yung Ganun ang buhay nila. Nakakamangha, mga kapatid.
Napapailing nga ako. Grabe ang mga buhay nila noon. And Genesis 7 verse 6, Noah was 600 years old when the flood waters came on the earth. Ano ibig sabihin yan? O, i-complete nyo. 500, tapos nagkaroon siya ng anak, tapos nang dumating yung baha sa daigdig, 600 na siya. Eh kung dumating na yung baha, ibig sabihin, na-complete na yung ark. So almost 100 years. Oh, di sabi ng Diyos, magpapaulan ako, 40 days yon. Pagkatapos ng 40 days, nag-count pa siya ng mga ilang araw to subside, mag-subside yung flood. Kaya almost 120 years. Sa 120 years na yun, mga kapatid, o more than 100 years span between the time of Noah, nang nagkaroon siya ng anak at the age of 500 years old, hanggang sa pumasok siya sa ark, nang siya po ay mga around nasa 600 years na po siya, and that is, it takes more than a years, mga kapatid. And yet, hindi po siya natinag, hindi siya bumitaw, hindi siya give up, hindi siya sumuko, hindi siya nanghina at nanglupaypay. Faith and works must go together. Amen. Mga kapatid, nung panahon na yon, kung titingnan natin, maaring siguro sa dami ng criticism niya, sa daming mga temptation niya, sa dami ng mga frustration niya na dumarating sa buhay niya, pero hindi niya po yun inaccept, tinanggap. That is how powerful faith. If you have faith and you work and you continue, you believe and you work, gawa ka ng gawa, mga kapatid, hindi mo mamamalayan lahat ng benefits nun. Anong nangyari? Na-save ang kanyang family. Pamilya niya lang. Sabi doon ng, I think doon na yun sa chapter 7. Pagkatapos na magawa ang arka, sabi ni Noah, sabi ng Diyos sa kanya, Noah, come to the ark. O get in. Ano ibig sabihin nun? Pinapapasok na siya ng Diyos sa ark. Tignan niyo si Noah. Gumagawa, pero masunurin. Nang pumasok na siya sa ark, and then the Lord shut the door of the ark. Pagsarado ng arka, saka nag-umpisa ng pumatak ang ulan. And what happens? Habang pataas ang ulan, sabi ng mga tao, Noah, naniniwala na kami. Naniniwala na kami sa mga sharing mo, sa mga sinabi mo na magpapaulan, magpapabaha, lilipulin ng Diyos ang daigdig. Naniniwala na kami. Eh kaso, hindi na mabuksan ni Noah yung arka. Bakit? Kapag ang Diyos ang nagsarado, hindi mo na mabubuksan. Amen. Amen. Pero kapag ang Diyos ang nagbukas, hindi mo masasaraduhan. Amen. See what I mean, mga kapatid? Ganyan ang Diyos. Pag nagbubukas siya ng maraming blessing sa buhay natin, kahit anong gawin ng kapwa mong inggit na inggit at asar na asar sa iyo, maglalaway lang siyang makita yung mga blessing mo. Sabi niya, paano ko ba pahihirapan to? Pero kapag ang Diyos ang nagsara, kahit anong paninira ng kapwa mo, hindi makakapasok sa buhay mo. Bakit? Sinaraduhan ng Diyos. Amen. You must work continuously. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. That is how challenge our faith. Hindi pwedeng nananalig ka tapos hindi ka nagpapatuloy. Makikita mo habang nagpapatuloy ka, na-accomplish ng Diyos yung bunga ng pananampalataya at gawa mo. And the last one, mga kapatid. Ano ba yun? Yun nga, yung binasa ko kanina. Hindi ko pala na-click. As a believers, our faith will be seen in our works. Dapat pag mananampalataya ka, nakikita yung pananampalataya mo, nakikita nila sa mga gawa. Siguro, nakikita na ng mga tao, kaya nga lang,
lately na nakita nila, totoo pala yung mga pagputol mo, pukpok mo, paghila mo ng mga kahoy, totoo pala yun, kaso it's too late na. Noah, and the last one, bago tayo magsitayo, how did Noah faith work? Noah's faith caused him to testify about what God said. Dahil sa pananampalataya ni Noah, ang naging dahilan para siya ay mag-testify, magpatotoo tungkol sa sinabi ng Diyos. Hebrews 11 verse 7, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. Yun yung step 2 natin. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Anong ibig sabihin dito? Dahil sa pananampalataya ni Noah, na-condemn, nahatulan ang daigdig. Nang hindi pa hinahatulan ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha, hindi niya pa na-judge o nako-condemn sa pamagitan ng baha. Mga kapatid, dahil sa pananalig ni Noah at walang nanalig sa Diyos, kundi si Noah lang, yung pananalig na yon ang nagpatotoo na na-judge ng Diyos ang mga tao hindi nanalig sa Kanya. Noah proclaimed God's word through his action. Alam niyo po ba, kapag tayo po ay nakikita ng maraming tao sa pananampalataya natin, kahit hindi ka na mag-share, pag nakikita yung faith mo ang nagte-testify sa kanila na sila ay mali, nagkakasala, at nasa malayo sa Diyos. Nagte-testify yun mga kapatid. Imagine kung pare-pareho ang tao ng panahon na yon kasama si Noah, who can testify that God is alive, that God is, ang Diyos ay nagliligtas. Wala nang makakakita, makakaranas ganito sa buong mundo natin. Yung pananampalataya natin, nagte-testify yan hindi mo man makaka yung asawa mo, anak mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, mga kapatid mo, huwag mo nang guluhin yung utak at isip mo. Sapat na yun para makita nila na totoo kang may pananampalataya. Tapos, maawa ka, mahiyabig ka. Lord, ako ba makasalanan? Ako ba kulang? Ako bang problema? Kung bakit hindi sila makakay-akay? Mga kapatid, hindi po. Basta nakikita sa'yo ang pananampalataya mo, wala ka ng